Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa ating channel ngayon. Alam nyo ba na si Senador Bongo, ang lalaking kilala sa malasakit, ay muling nagpakita ng suporta sa ating mga PUV drivers at transport sector. Sa National Transport Group Gathering sa Quezon City, kamakailan, hindi lang siya nangako, nagdala rin siya ng plano. Pero teka, totoo kaya ang sinasabi niya o puro pang PR lang? Ngayon, susuriin natin ng malalim, magbibigay ng opinyon at sasagutin ng tanong, sino ba talaga ang tunay na kakampi ng transport sector? Tara ha, simulan na natin. Noong Huwebes sa Corinthian Gardens Clubhouse sa Quezon City, yayamanin, nagtipon ang mga leader ng transport groups mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, kasama si Senator Bongo at ang dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson. Oo ha, yung may leon sa bahay, pero hindi leon ang dinala nila dito, kundi ang mga plano para sa transport sector. Ano ang highlight? Si Senator Go bilang chairperson ng Senate Committee on Health, binigyan din niya ang welfare ng mga PUV drivers. Sabi niya, kailangan nilang maging rehistrado sa PhilHealth. Pero teka, bakit mahalaga ito? Kung iisipin natin ang mga driver natin, tricycle man, jeepney o bus, ay mga unsung heroes ng ekonomiya. Araw-araw sila nagpapakahirap, pero pagdating sa health benefits, kulang na kulang. Kaya naman, ipinangako ni Go na dapat silang masakop ng PhilHealth. Pero ang tanong, matutupad kaya ito o isa na naman pangako sa hangin? Let's get intellectual for a moment. Si Senator Bongo bilang health crusader, matagal nang tumutuligsa sa PhilHealth. Sabi niya, dapat mas maayos ang health benefits para sa transport workers. Pero ano ba talaga ang estado ng PhilHealth ngayon? Alam niyo ba, noong 2024, nagkaroon ng kontrobersiya dahil sa zero budget subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Oo mga kaibigan, zero. Tinawag pa nga ni Go na anti-poor ang desisyon na yan. Ano ba yun? Ngayon, kung ang mga drivers natin ay kabilang sa pinakamahina sa lipunan, mga breadwinners na walang sakit na leave, pero paano sila makikinabang sa PhilHealth kung mismong budget nito ay pinuputol? Pero ito ang maganda, si Go hindi tumigil sa kanyang mga hearing. Kinakalampag niya ang PhilHealth na palawakin ang coverage, alisin ang mga luma ng pulisiya tulad ng single period of confinement at tiyakin na may emergency care benefits. So sa segment na ito, pag-uusapan natin mga kababayan, ano ang mga hamon sa pagbibigay ng health security ng transport sector at bakit kailangan ng aksyon dito. Ngayon, pag-usapan natin ang Public Transport Modernization Program o PTMP para sa mga cool kids. Sabi ni Go, dapat fair at inclusive ang modernization. Pero teka, hindi ba't maraming drivers ang natatakot na mawalan ng kabuhayan dahil dito? Ang PTMP na sinimulan pa noong 2017, layunin daw na gawing mas ligtas at eco-friendly ang transport natin. Pero ang tanong, sino ang nakikinabang talaga? Si Senator Go bilang Vice Chair ng Senate Finance Committee, ipinunto niya na sa 2025 budget ng Department of Transportation may 2.5 billion pesos para sa fuel subsidies at 1.6 billion para sa PTMP. Pero ito ang witty part ha. Sabi niya, modernization hindi dapat loss of livelihood, kundi progress. Maganda yan sa pandinig mga kababayan. Pero paano nga ba natin masisiguradong hindi maiiwan ang maliliit na drivers sa plano na ito? Kapi po tayo. At speaking of subsidies, naalala nyo ba noong 2021, nagtulak si Go ng fuel discounts para sa transport sector? Kaya naman may history siya sa pagtulong sa kanila. Pero sapat ba ito para sabihin kakampi siya ng sektor? Hindi lang PUV drivers ang nasa radar ni Senator Go, pati ang mga delivery riders sa panahon ng pandemya. Sila ang nagiging lifeline natin. Naghahatid ng pagkain, gamot at kahit anik-anik mula sa online shopping.
Kaya naman, ipinasa ni Go ang Senate Bill 1184 o ang Food Grocery, ang Pharmacy Delivery Services Protection Act. Ano ito? Isang batas na magbibigay ng proteksyon sa welfare ng riders mula sa tamang sahod hanggang sa benepisyo. Pero ito ang tanong, sa digital age na ito, paano natin masisiguradong kasama ang riders sa modernization at welfare ng programs? At bakit mahalaga na isama sila sa PhilHealth tulad ng PUV drivers? Susuriin natin yan ngayon kasama ang mga insights natin like kung kaya ng rider maghatid sa ulan, dapat kayanin din ng gobyerno magbigay ng suporta. Ngayon pag-usapan natin ang Ako Ilocano Movement, no? Ako Ilocano Movement sa event. Binigyang pugay ni Go ang lakas at tibay ng mga Ilocano. Siyempre naman, sabi niya, nandito ako para palakasin ang boses ng bawat Ilocano. Pero ano ba itong movement na ito? Si Chavit Singson, isang kilalang Ilocano, kasama niya sa gathering na nagpapakita ng koneksyon sa regional development. Pero ito ang intellectual twist ha. Ang Ilocano movement ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng pride, tungkol din daw ito sa pagtulong sa transport sector ng malaking bahagi ng ekonomiya sa norte. So paano nakakakonekta ang regional identity sa national issues tulad ng transport modernization? At bakit mahalaga na suportahan ng mga ganitong movement? Let's dive deeper. So si Senator Bongo, tunay bang kakampi ng transport sector? Balikan natin ang history niya. Noong 2018, nagkita sila ng NCR TODA President Ismael Sevilla at mula doon, naisip niya ang TODA Summit noong 2019. Ano ito? Isang platform para marinig ang hinahing ng tricycle drivers mula sa uniform regulations hanggang sa iba pang issue. Ngayon, sa gathering na ito, muli niyang ipinakita ang malasakit niya. Pero ito ang tanong, sapat ba mga ganitong event para sabihin niyang ang tunay na kaibigan ng sektor o kailangan pa ng mas konkretong aksyon? Like mas malaking budget, mas mabilis na PhilHealth reforms, at mas inclusive na modernization? Pag-usapan natin yan kasama ang inyong opinion sa comment section. At yan mga kaibigan ha, ang ating malalim na pagsusuri kay Senator Bongo at sa kanyang laban para sa transport sector. Ano sa tingin ninyo? Tunay bang kakampi niya ang mga drivers at riders o kailangan pa ng mas maraming gawa kaysa salita? I-drop niyo yan ha, sa inyong thoughts sa comments. I-like ang video kung nagustuhan ninyo at i-subscribe na rin para sa mas maraming ganitong content. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod. Ingat sa biyahe mga kaibigan. Again, this is #WalkWithLance.